sa Panginoon. Truthfulness sa ating mga exam at saka sa mga requirements. Totoo yun, napakadaling mag-Google ngayon, di ba? Ang dali lang. Ano ba tinanong? Ilan asawa ni David? Sino mga pinakamatatandang tao? One click eh, di ba? So, ang nagiging problema is yung ating personal integrity at saka yung ating disiplina. Talagang tinamaan ako doon sa minsan sa hectic na schedule, hindi ka na talagang makapag-prepare ng talagang well-prepared na message na pwede mong ipakain sa iyong mga tinuturuan. So, talaga, nag-guilty ako ron. Mas mahirap maging teacher na kesa maging estudyante. I agree kay Pastor Dan sa sinabi niya kanina. Number one is mastery of the subject to be discussed. Kailangan hindi lang basta ituturo mo, kailangan master mo. Kasi, there may be difficult questions that may be asked as the teaching and discussion proceeds and progress. Kaya yung iba, bilis ang turo. Parang ayaw magpa-interrupt. Biglang, Anong tanong? Closing song na closing prayer na tayo. Amen po. Ang tanong. Pangalawa, conflict to schedules at saka sa ministry. Hindi lamang po tayo mga estudyante nag-a-adjust. Lalo na yung ating mga guro. Amen po ba? Pangatlo, technical problems at saka difficulties din sa weak internet. Natandaan ko nung time na nagtuturo si Pastor Danny. Hindi siya talaga maka-online eh. Yun yata yung hindi niya manawapalitan yung ano. Talagang hirap na hirap din siya makapagturo ng maayos. Kasi nga online eh. And most of all, it takes integrity and dedication para makapagturo sa isang Bible school. Kaya, Amen. Sa totoo lang, tayo mga mag-aaral, wala rin po tayong karapatang magreklamo sa kanila kasi mas mahirap po yung trabaho nila bilang guro. Amen po ba? Pati natin pala po kayo mga guro natin. Praise God. So, ito na po. Last page na po ito. Mayos. Teka, mali yung lipat ko. Okay, last. Sabi we started with 100 plus students sa Bible school na to. Pero ang nangyari, setting because of the pandemic. But today we have 29 students sa ating theological na nag-graduate. At akala ko 13 eh. 10 na lang pala. Hindi ako na-inform. So, 10 na lang. So, all in all, 39 students yung graduate po sa ngayon. Pero as Pastor Danny have said, marami pa rin, 39. Kasi nga yung example niya, isa lang eh, di ba? 2 lang o 8 lang yung naging ano, pero yung naging impact, no? Nagkaroon ng revival, no? Dahil doon sa ginawang ministry ng isang tapat na lingkod ng Panginoon. Amen. Thanksgiving offering to the following important persons. Fellow graduates, kung magpasalamat po tayo sa bawat isa at tayo po ay nakapagtiyaga na tapusin yung ating napasimulang pagpa-Bible school. Pangalawa yung ating mga churchmates at saka fellow workers. Ang dami nila hakot para mag-cheer sa atin. Amen po ba? And most especially yung ating mga sponsors. Yes! Paano natin yung 5K? Pasalamatan natin. Baka hindi nyo pa tinutext. Salamat sa sponsorship. Magbigay na po yung wala pang bayad. Pangapat yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating pamilya, yung ating relatives, at saka yung ating mga kaibigan na nandirito para suportahan ng bawat isa sa atin. Maging yung ating mga mentors at saka yung ating mga teachers, katulad po ng aking nabanggit kanina, na napakahirap po magturo. Hindi po ganun. At napakaganda po ng example ni Pastor Danny na naman. Yung pinunit niya na Yan? Paano kaya yung pinupunit na yun? Kala ko papahulaan kung ano yung nakasulat eh. Tapos, 1,000, hulaan niyo yung nakasulat. Hindi pala. Yung pala yun, na pagka ikaw ay nakapagturo na, hindi mo na
mahirap nang bawiin kasi nga, nabitawan mo. Sana nga lang kung makakapaghingi ka ng sorry, ay binabawi ko na yung message ko, mali pala. Kaso hindi eh. Katulad sinabi niya kung absent yung tinuruan mo nung linggo, tapos nung nakaraang linggo na magsasorry ka, wala pala sila. So, ganun kahirap po ang magturo. And most especially yung ating mga Bible school staff. Lalo na si Ma'am G, si Ma'am May iyak na naman. Kaya lang, napansin ko kasi parang, Ma'am G, pakilipat nga po nung ang tagal bago ilipat, parang nakatulog. O baka naman nag-CR. Kaya ang tagal ilipat nung PowerPoint. Amen po. Lastly, magpasalamat po tayo sa ating Ama, sa ating Panginoong Jesus, at sa Banal na Espiritu. Yes. Our triune God. Noon, takot na takot ako about our doctrine, about the Trinity. Pero hindi po ito po yung ating tinatayong doctrine. Yes. Di ba? So, bakit kung makikita niyo po, siguro lahat ng mga kayo nag-i-scroll sa Facebook o sa YouTube, ng mga nagtuturo, mali yung mga itinuturo. Di ba? Lakas ng loob na magpapabideo pa, tapos ipopost pa doon. Mali naman yung doktrina. How much more kung ikaw naniniwala at nananampalataya ka na tama yung ating doktrina, bakit natin ikakahiya? Amen. Yes. Kaya nga tayo Bible school Di ba? Para malaman natin kung paano at yung tamang paraan kung paano natin dapat ipagtanggol yung ating doctrine. Thank you, Lord. Bilang panghuli po, magpo-quote po ako uli ng verse. Sabi po doon sa Matthew 24:13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang Maliligtas. Pero sa Bible school, binago na. Datapwat ang magtiis hanggang wakas ay siyang Magtatapos. Blessed graduation to all graduates, and to God be all the glory. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you po, Pastor Jigs. Yeah. And now, may I call on Pastora Sheila Jane Flores for the Pledge of Loyalty. To be followed po ito ng kanilang graduation song. So, yung mga na-practice po kagabi, punta na po kayo sa harap. Iniimbitahan ko po na tumayo lahat ng kapwa ko. Magsisipagtapos. Para po sa panunumpa ng katapatan, atin pong itaas ang ating kanang kamay at sumunod po kayo sa akin. Ako'y pinagpalang anak ng Diyos. At mag-aaral ng Pag-ibig Christian Ministries Bible School Division. Sa aking pagnanais na maging tunay na lingkod ng Diyos. Ako ay nanunumpang maging tapat. Sa mga layunin at aral ng aking Panginoong Hesus. Pangalawa, ng aking iglesyang kinabibilangan. Upang maihiyag ang kanyang salita, kadakilaan at pagliligtas, upang mapaunlad ang kaharian ng Diyos, at bayang minamahal. Patnubayan nawa ako ng dakilang may kapal. Thanks be to God.